Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post na ang balita ngayon. Title, Retired Brigadier General, may patotsada kay Matibag matapos lumutang ang mga lumang viral videos. Tila may patotsada si Retired Brigadier General Orlando De Leon kay NBI Director Attorney Milvin Matibag matapos kumalat sa social media ang ilang lumang viral videos nito na siya namang nagdulot ng tanong sa kanyang asal at kilos. Ito ay kasunod ng pahayag ng NBI sa isang pagdinig na isinasama sa kanilang investigasyon ang pagsusuri sa mental behavior ni Vice President Sara Duterte gamit ang Behavioral Science Department. Sa gitna ng muling paglutang ng mga lumang video ni Matibag, sabi ni De Leon, marami nang naglalabasan na video ni Matibag for analysis by the NBI Behavioral Science Department. Nauna nang ipinaliwanag ni Matibag sa isang pagdinig na ang behavioral assessment ay ibinabase sa mga video at public statements. Aniya, ang ginagawa po namin doon sa aming Behavioral Science Department, ibinabase namin doon sa mga video na nakikita namin. Sa paglabas ng mga lumang video ni Matibag, tila nabaliktad ang usapin. Ang pahayag ni De Leon ay itinuturing ng ilan bilang paalala na kung video ang magiging batayan ng behavioral analysis, maaring hindi lamang iisang panig ang dapat masuri. Ako, napakinggan ko, nakita ko yung interview. I don't know kung interview ba ito o cellphone conversation. Galit na galit si Attorney Matibag, hindi pa siya NBI director noon ang pagkakalam ko. Galit-galit, nagmumura PI ng PI. May binanggit pa ng gurgurin kita. Andun. So, tama itong patutsada ni General De Leon. Bakit si BP Sara lang ang i-analyze nyo ang kanyang mental health at mental behavior? Ito grabe, oh. So, yan ang kasabihan na back to you. When you point a finger to somebody, remember, 3 fingers are pointing on you. I don't know, wala pa namang reaksyon si Director Matibag tungkol itong naglalabasan na ano. So, kung minsan kasi, siyado tayong nagmamalinis, hindi natin nakikita ang, sabi sa Biblia na, you hypocrite, sabi ng Panginoon, why do you notice the speck? Kung speck, maliit lang yon. In your brother's eye, when you yourself, you have a plank. Kung plank, malaki. Troso ba? Ganyan yung mga kapanahunan ni Panginoong Isus, ang daming mga hipokrito. Sabi niya sa mga religious leaders, you hypocrites! You honor me with your lips, but your heart are far away from me. You hypocrites! Ano ba yung sabi na? You appear clean outside, but your heart is full of evil. So, sa ngayon, ito, opinion ko lang ito, mga religious and political leaders ngayon are full of hypocrisy. Palaging Duterte, yan. Duterte, mamamatay tao. Duterte, kurakot, Allah. Kala mo, napakalinis nila. Ilan yun? 125 million lang yung confidential funds ni BP Sara.
Tapos, ang notice of disallowance, I think 73 million lang. Grabe na. Grabing paratang ng pagnanakaw. Yung ibang opisina, Office of the President, billions ang confidential funds. Bakit hindi pinapakialaman? Office of the President, laki, napakalaki ang notice of disallowance. Wala lang din. Sa SALN ni VP Sara, in a span of, I think, 16 years, tumaas lang ng 70 million. Unexplained wealth na. Ang presidente, tingnan nyo ang SALN ng presidente. Napakalit nung una, I think, 95 million lang nung governor siya sa Ilocos Norte. Ngayon, 1.3 billion na. Sino pa? Si Romualdez. Ganon din. Yung pagtaas ng kanilang 3.6 billion si Romualdez. Si Ombudsman Boying Rimulya. Yung percentage ng pagtaas, grabe. Lacson. Ganon din. Bakit si BP Sara lang ang tinitignan? Kaya yun, yung kala nila, malinis sila. At sige lang, you cannot put a good man or woman down. Basta ako, buo hindi naman santo o santang mga Duterte. Kailan kung pagbabasihan mo yung governance nila, yung kalagayan ng Davao City ngayon, mas naniniwala ko na maganda ang kahihinatnan ng ating bansa pag Duterte ulit ang mamuno. Tingnan nyo, panahon ni Tate Digong. Nagkaroon pa tayo ng pandemic noon, partida yon. Kaya lang, maraming nagawa. Ngayon, wala namang pandemic. May nagawa? Meron. Flood control mess. Kurakutan, kaliwat kanan. Maleta to the left, to the right. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nagyud ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud og yero. Og mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot. Karon naman na gid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi og sa naghinabang sa sin. So pila na to ka tuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na ka tuig. Napulo na ka tuig. So mo nga nadto na yang itsura. So nga naman sa napulo na ka tuig wala gid ka sukad nakapalit og yero nga para unta mapulihan. Tungod kay kanang wala mi sakto nga trabaho. Igor mi ga muso kung makakuha mi kwarta igor gid ipalit namo og bugas. Na kung walay muso, asa naman mo magkuha sa inyong pagkaon? Ay bangita kung asa kuan Na ang inyong kuha na mo'y tanom nga mga lagot mon. naa mga bingala, kamuti. Mura na among pinangabuhian. So maglisod mi magpalit og mga sin. Oo. So, Salamat gyud sa Ginoo sa nagtabang. oo, salamat pod kaayo.